Muntik na tayo ah. Saan siya galing, kuya? Dito oh, yung buntot. Hala, ito yung inano niya, kuya. Oh. Mga kabayan, nandito tayo ngayon sa bahay ni Tatay Ronnie, kung saan po siya lang po ang nakatira dito sa gubat po, mga kabayan. Yes, tama po yung narinig ng mga kabayan na kinatatakutan ng mga tao, ng mga kaanak. Ultimo, mga anak niya, mga kabayan, hindi na binibisita. Kinatatakutan din po, mga kabayan. Nakakalungkot yung sitwasyon ni Tatay Ronnie, mga kabayan, kung paano siya tumagal sa 3 to 4 decades po, mga kabayan, kung paano po niya yon nakayanan na mamuhay mag-isa dito sa kabundukan. Although, nandito yung mga lahat ng klaseng root crops, masipag, no? At nakikita naman talaga natin na kahit papaano ay hindi siya magugutuman, mga kabayan. Yun nga lang po, mga kabayan, hindi po araw-araw namumunga yung mga halaman, hindi po araw-araw nagkakaroon ng laman yung mga pananim ni Tatay Ronnie. Kaya dumating talaga din sa pagkakataon, mga kabayan, hindi lang minsan nangyari sa buhay ni Tatay Ronnie na talagang magugutom din po siya dito. Tulad sa mga saging, hindi naman po araw-araw may pitas ng saging. 'Di ba? May buwan o ilang buwan bago mapitas o ma-harvest yung saging po, mga kabayan. Pero nakakapagtaka po, mga kabayan, nakaka-survive si Tatay Ronnie ng ilang dekada po, mga kabayan. Ganun pa man, nabisita natin siya dito, mga kabayan, hindi tayo natakot doon sa sinabing baka tayo ay hindi makauwi ng buhay. Hindi tayo nasindak doon sa sinabing delikado, mapana tayo and everything. Nangingibabaw po yung awa, no? Nangingibabaw po yung passion natin sa pagtulong po, mga kabayan, na kahit papaano ay mabigyan natin at maabot natin to yung tinitirahan dito ni Tatay Ronnie. So ito na nga po, mga kabayan, nung tayo ay napunta dito. Ganun pa man po, mga kabayan, ako'y laking pasalamat na hindi ako nagpadaig sa takot at sa mga naririnig ko, mga kabayan, na naig yung aking gustong tumulong sa mga tulad ng mga kabayan. At nakarating na nga po tayo dito at tinanggap tayo ng buo. Noon naging masaya siya at talagang kitang-kita po natin sa mukha niya, sa mga smile niya. Napaka-priceless po, mga kabayan, yung smile ni Tatay Ronnie nung tayo ay dumating. So, nung nabigyan ako ng ngiti ni Tatay Ronnie, mga kabayan, wow, sabi ko, talagang lumabas lahat yung takot ko, ang nangingibabaw yung awa, parang naduduro at kinukurot yung aking puso nung nasilayan at napuntahan ko dito si Tatay Ronnie. So, ganun pa man po, mga kabayan. Alam naman natin at nakikita natin kung ano ngayon ang kailangan ni Tatay Ronnie, mga kabayan. Number 1, yung kanyang bahay kubo. Nakita naman natin siya, no, kung saan siya natutulog dahil sa sitwasyon ng kanyang kubo, mga kabayan, na kinain na po sa katandaan, sa katagalan, kinain na po unti-unti. At tuwing umuulan, ay naglalagay na lang po siya ng kanal dyan para hindi mahagip sa tubig na dumadaan po sa kanyang tinutulugan po, mga kabayan. Yes, walang kahit mahigaan, kundi ang hinihigaan po ni Tatay Ronnie is dahon ng saging or bulong kung tawagin na dito, na may kapirasong tela po, mga kabayan, na sinasapin niya or pangkumot niya po, mga kabayan. No? So ngayon, nandito tayo, mga kabayan, sa abot ng ating makakaya. Tayo ay maglalambing na naman po sa ating mga sponsors. No, na sana, no, ay gabayan tayo ng Panginoong Diyos na buksan yung ating mga puso, isipan, na itong mga taong ganitong klaseng tao, mga kabayan, na kahit papaano mabuhay natin, buhayin natin yung pag-asa, no, na kahit papaano mabigyan natin ng pag-asa po, mga kabayan, na maayos yung bahay kubo ni Tatay Ronnie. So, ayan, iikot po tayo, mga kabayan. Ipapakita po natin yung ikot, tapos mamaya yung loob. So, ito po, isa sana sa magawa po natin na bahay. Tama po yung mga narinig nyo, mga kabayan, sa mga last few or previous vlogs po natin, na
Halimbawa, pag meron tayong 100,000 na malikom na galing po sa ating mga sponsors, kasi ang sponsors merong 5,000, merong 1,000, merong 2,000, merong 10,000 or so on and so forth po mga kabayan, depende po sa kakayanan nila. Pag sama-samahin po natin yon ay ilang tao na po ang mabibigyan natin ng pabahay. Ang pabahay po natin ngayon mga kabayan ay napakasimple na. Like for example, si Tatay Ronnie, mag-isa dito. So malamang ay nandito yung nakaalalay tayo, yung team, yung gagawa. Kaya lagi kong sinasabi, ang papabahay natin ngayon na light materials, nakadepende pa rin po sa bibigyan natin, sa sitwasyon at sa layo. Lahat ng bagay nakadepende pa rin po yun. Hindi naka-fix yung ating pagbibigay o budget doon sa bahay, kahit light materials mga kabayan, kasi na-explain ko na po yan. Halimbawa, more or less, sa isang bigay na yero, plywood, pako, alulod, lagi may kasama, magkakasama yan, magkakambal yan sila, red salt and everything, no? Depende pa rin po sa sitwasyon, sa mabibigyan po natin. So yung iba po na nandiyan si tatay, nandiyan yung mga kapatid na kaya magbayanihan, okay, sige. I-let go natin, bahala na sila mga kabayan, no? Bahala na sila magtulong-tulong doon, nagbigay pa tayo ng grocery para meron silang kakainin po mga kabayan. So dito naman po sa sitwasyon ni Tatay Ronnie, na mag-isa lang, kailangan pa din niya yung guide natin, yung monitor natin na nandito pa rin po habang ginagawa itong bahay ni Tatay Ronnie mga kabayan, kung ipagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos at syempre sa ating mga solid and pioneer sponsors po mga kabayan. So ibig kong sabihin, light materials pa rin po, no? Light materials pa rin po ang gagawin dito kay Tatay Ronnie. Apat-apat na yero, no? And then kwarto niya, ang hirap dito mga kabayan kasi wala akong nakikitang kawayan. No, wala akong nakikitang kawayan po mga kabayan. Kung meron man super duper layo siguro. So titingnan natin, we will see. Sa budget, sa sitwasyon, no, depende pa rin yun. So sa ngayon, ang estimate lang po natin dito mga kabayan ay maglagay tayo ng apat-apat na yero. Malaki na po yun kasi iisa lang si tatay. And then, ang option sa dingding is plywood or kawayan po mga kabayan. Then i-guide pa rin po natin sila. And then yung mga poste, no, ay ang dami dito nakikita ko, may mga mahogani, milina and everything. So malaya naman kumuha si tatay kasi lupa niyan ito. No, malaya siyang kumuha diyan mga kabayan. 6 na poste or 4 na poste o depende, 6, 8. So pwede at kayang-kaya po yung mga kabayan. So ngayon, ang sitwasyon dito ni Tatay Ronnie po mga kabayan, ito nga po yung kanyang bahay. Nakikita naman po natin. Warak-warak na ang bubong na kugon, plus walang dingding. Walang dingding po mga kabayan. Open siya, as in open po mga kabayan. Ito yung sitwasyon at siniri, lalo na ngayon ng mga kababayan ng umuulan. No, kanina pa ulan ng ulan mula nung dumating kami dito mga kabayan. Lalakas, ihinto, aambon, ganyan. Super lamig. Kaya nga nagkape kami mga kabayan hindi ko nakakayanan. Super lamig ngayon dito. At ang sitwasyon dito ni Kuya Ronnie ganito po. No, ito po yung palibot niya. No, ayan, nakita niyo naman. Halos ikot na ay ganyan nakarupok yung bahay ni Tatay Ronnie. So pasok po tayo sa loob. Meron po tayong nilagay ng mga temporary ngayon na bago sa paningin nyo po mga kabay na nakikita nyo. Like duyan, dito muna siya temporary. No? And like trapal, na kahit papaano yung anggi dahil butas na po dyan ay hindi papasok dito. Siyempre sobrang lakas ng ulan. Sasama yung hangin. No? Sasabay yung hangin. So yung anggi na natutulog siya dito, talagang mabasa siya. And then ito po yung hinihigaan niya. Dito po, ito po mismo. Ayan o, kaya naging halos pulbo na yung lupa dito. Kasi dito siya natutulog. Sinasapi na lang po niya ng bulong, ng saging. Tapos kapirasong tela po mga kabayan na siguro yung nagsisilbi sa kanya na kumot. Then, ito, sinasabi ko kanina, kinakanalan lang po niya dyan, naglagay siya ng konting kanal para yung tubig na nanggagaling po doon mga kabayan, hindi pupunta dito sa tinutulugan niya. Para tuloy-tuloy yung kanyang pagtulog. Tapos, wala siyang mga lagayan sa gamit ng mga kabayan. Wala siyang higaan, walang bed, sa lupa lang. Yung mga gamit niya, halos lahat nakasako. Ayan, katulad nito, nakita ko, no, may mga assorted na. Ayan, no, nakikita ko rin, may mga kaldero dyan. May mga kaldero pala si tatay. No, titinan ko yung mga kabayan. Saka ko na lang titinan niyaan. Kasi, ayan, o mga kaldero, oh.
Oh, kaldero, mga kaldero. Ang mga kaldero niya dito na nakasabit mga kabayan, siguro yung mga luma. Kasi masinop si tatay. Masinop, marunong siya masinop si Tatay Ronnie. So nakikita natin, akala natin wala siyang mga kaldero mga kabayan. Pero nakita ko doon, maraming kaldero. So titingnan ko yan. Kasi kung anong wala dito ni Tatay Ronnie, bibilhin po natin mga kabayan. Kung marami na siyang kaldero, okay na. Ang bibili natin, kutsara, baso, plato, balde, kasi nakikita ko sa kanya mga kabayan, wala din siyang container para sa tubig niya. No, lagay ng tubig in everything, kung ano yung wala, ibigay natin kahit papaano, kunti-kunti, basta meron siyang magagamit. 'Di ba? Kasi nakita nyo naman, ito, katulad nito. Tatay Ronnie! Ano-ano po itong mga ito? Asin. Asin, bitsin, kape, bigas. Ilakwan mo. Iniwan mo raw siya. Yung binigay. Dito nyo sininop. Tapos, ano to? Ano po ito? Baro. Ha? Baro. Baro mo. May baro ka dito. O bakit hindi kayo nagpapalit ng baro? May baro pala. Marinot. Ha? Marinot. Pagobra. Pang-ubra. Pang-trabaho. Pagobra. Masinop nga siya mga kabayan. Meron din pala siya mga damit dito. Ito, ano po yung mga yan? Ang dami naman po dyan. Kuldero. Ha? Kuldero. Binibirihan doon sa bayan. Koldero. Ilang pirasong koldero? Marami mararagol. Ayan nakikita ko. Binibirihan doon sa bayan. Matagal na po yan. Matagal na. O yun, ano yun? Ayun yung mga iba yan. Malan. Ha? Malan. Damit daw po. Damit din. So marami kayong baro. Marami. Kaya lang, hindi kayo nagbibihis kasi nagdadamo kayo. Tapos mabasa din. Okay mga kabayan. Ang akala ko talaga mga kabayan, kasi sabi niya kanina, sabi ko magpalit ka kasi basa. Sabi niya hindi pa, tuyo pa yung damit ko. Basa pa yung damit ko. Ito ayan ito yung damit niya palagi. Yung pala, nangihinayang siya mga kabayan kasi magtatrabaho daw siya. Ganon din, madudumihan, mababasa sa ulan. No? Kaya ang ginagawa niya, isang baro na lang mga kabayan. Siguro, papalitan na lang niya yung baro niya kapag yung punit-punit na talaga as in na hindi na talaga niya mapakinabangan. Siguro nga po mga kabayan, bukod sa mga gamit na nakikita natin na nakasabit po dyan mga kabayan, kaya hindi na nagbibihis si Tatay Ronnie, tapos hindi na nagpapalit ng mga gamit o yung talagang daily needs lang talaga niya na isang kutsara, no? Wala nga ako nakitang plato isang kutsara, kaldero, bulong-bulong na lang siguro siya. Meron siguro diyan, no? Pati mga damit niya meron diyan. Kailan mahirap tanggalin. Ang ano lang po mga kabayan, nakikita ko, hindi na po niya binubuksan o nilalabas mga kabayan. Kasi nga, open to, and then nakatali na mga kabayan, tinatamad na siguro siya buksan, isa-isahin, kunin, and then magbulat-lat yung mga kabayan. Lahat ng nakabalot mga kabayan, bukod dito sa malalaking tali, nakatali din yung bibig ng sako mga kabayan. So, naano na siya, tinatamad na siya, and then ayaw niya siguro sabay-sabay masira yung mga gamit ng mga kabayan. Kaya lahat nakataas. Bukod pa po doon mga kabayan, hindi na po niya binababa kasi nga umuulan. Kasi kung ibababa po niya mga kabayan, syempre mabasa na naman. Tapos ililikas na naman niya pag tag-ulan mga kabayan. Kaya lahat ng gamit niya, no, lahat nakahang, lahat nakatali, lahat nakasako, lahat nakalambitin, and everything, lahat-lahat ng mga kabayan. So ganyan po ang senaryo sa loob ng bahay ni Tatay Ronnie kapag tag-ulan, no? Talagang kawawa talaga si Tatay Ronnie mga kabayan. So ano nga ba ang gagawin natin dito? Syempre, gaya ng sinabi ko, maglambing tayo sa ating mga pagmahal ng mga sponsors. Nawa ay isa si Tatay Ronnie, simpleng bahay. Kasi ayaw ko na magpagawa ng bahay mga kabayan. Nagagastos ako ng daang-daang libo, 200,000, 300,000, 400,000. Ayaw ko na.
Ayaw ko na. Ang gagawin ko na lang po para mapasok ko yung mga liblib na hindi tayo mahirapan magbayad ng 6,000 per delivery, na hindi masayang yung pera natin, para masinop ng pera natin, no, pera ng ating mga sponsors, ay ang gagawin na lang natin, kahit maglakbay tayo sa kalayuan, ma-reach out pa rin natin yan, mapabahayan pa rin natin yan, kasi ang binibigay natin is light materials lang. Ayan. Pero sabi ko nga, hindi pa rin nakafix. Kasi kung malayo, kailangan natin ng tao na magbuhat, no, and then baka hindi lang 20,000 or 30,000. Ito kay Tatay Ronnie, more or less nasa 30,000 po mga kabayan. Kasi alam nyo po, abutin to nilang araw kahit lahat materials kasi malayo. And then yung maghakot ng materials. Kukuha ako ngayon ng Panday kasi hindi naman makagawa si Tatay Ronnie, kasi wala naman yung mga anak niya, hindi naman siya tutulungan. Kung magsanib pwersa yung anak niya na 6, hindi na sana tayo magbayad ng karpintero. Kasi malibre na, kasi bayanihan pagkain na lang sana. Pero sa sitwasyon po ni Tatay Ronnie, hindi po niya kaya. No? Hindi po niya kaya kung iasa o siya lang gagawa nito mga kaibigan. Kasi alam naman natin, si Tatay Ronnie ay may pinagdaanan. No? Dahil sa depression po mga kabay, sa nangyari sa buhay niya, sa pamilya niya. Kaya kailangan po talaga natin maiayos yung bahay kubo niya, nakasama na mayroon tayong karpintero. Siyempre magbabayad tayo. Kaya lagi kong sinasabi, ang pagpabahay natin kahit light materials, nakadepende pa rin po yan sa sitwasyon, sa distance, sa budget, at sa taong bibigyan po natin. Unlike doon sa mga previous natin na nabigyan po mga kabayan, kasi kaya na nilang gumawa ng kubo, no? At nandyan yung mga pamilya nila, tutulong, si kapatid, si bayaw, si bilas. So nandyan. Si Tatay Ronnie wala, kasi nga wala nang dadalaw. So kailangan ko maghila ng karpintero dito mga kabayan para magbuo sa kanyang bahay kubo. So ayan po mga kabayan ha, abangan nyo na po, basta gagawin ko po sa abot ng aking makakaya na maayos na kahit papaano maging simpleng disente yung bahay ni Tatay Ronnie. Maraming salamat po in advance kung sino man yung tutugon, at manawagan pa rin ako ulit mga kabayan sa lahat ng aking mga mapagmahal and very generous sponsors. Maglikom tayo ng pera, pabahay, mag-budget tayo ng 15, 20, 30 sa isang pamilya. Yung 100,000 natin, yung 200,000 natin, or more. Marami na ang mapabahayan natin at marami na ang makakatikim na hindi masulo yung 400,000 sa isang pamilya and then babuhin lang nila. Okay? So maraming salamat and God bless us all. Bye! Muntik na tayo ah. Saan siya galing, kuya? Dito oh, yung buntot. Hala, ito yung inano niya, kuya. Oh. Ayun. Saan? Patay natin. Sige. Kaysa madaanan tayo. Ito yung inano niya. O, nagulat ako mga kabayan. Buti nang huminto ako. Man, nakita ko yung buntot tapos yung Gumanyan nga siya, no? ayun yun, papunta doon. Hala, ang laki. Ang laki, kuya. Dito siya sa daan, nagkakalkal siya. Buti nung huminto ako kasi kinagat ako ng ano. Kinagat ako ng langgam. Kaya huminto ako. Natamaan mo kanina? Cobra? Narinig ko yung ano niya, shh, ganun. Butas kuya pa dito sa sagi. Layan na kali. Pero kapag cobra yun, no? Lalo lumalaban. Ay, Diyos ko. Nakita ko yung buntot tapos buti lang huminto sa atin. Diyan mismo sa tapat niya. Ilang hakbang na lang, oh. Nandito na yung ano niya, na ulo niya, no? Alam niyo mga kabayan, grabe, hindi ko ma-imagine. Ilang hakbang na lang, 1, 2,
tatlo. O ay, Pero parang hindi po halata kanina. isa, Nandito na yun. dalawa. Di, papunta siya doon. Dalawang mga kabayan, dalawang hakbang nandito. Ayan Dito siya. Oo, nandito siya. Gumanon siya. Shhh! Huminto ako dito mga kabayan kasi kinagat ako ng langgam. Ngayon yung paa ko ginanyan ko. Tapos biglang shhh! Ay, tumayo yung balahibo ko, kuya. Paano yun? May ano yun? May kamandag? Meron din. Halaka, ang laki mga kabayan. Para siyang ano ng bitis ng bata. Pero hindi na pag hindi mo po nasaktan. No? Ano kayang ginawa niya dito? Ayan naguhukay siya dito. Ayan diyan ang pinanggalingan niya Baka pababa lang po siya pag ano. Ay, Diyos ko mio. Kung noon sa malapit nila bahay nila Moros. Yo. Nakapan-apat ko na po ng balik. Ganyan na lang po din. Ulo po yung nakita ko talaga nasa gilid. Ganyan po nandun. Tapos? Wala po ako ng itak. Pero kapag may itak po sana ako ginanong ko lang. Hinayaan mo lang? Hinayaan ko po siya. Ang bilis niya nakababa. Tapos yung kalabaw. Cobra po talaga yung malaki. Mahaba, no? Mahaba. Diba? Agwahan. Agwahon. Kulay kulay. Hindi mo siya Parang masyadong gray. Parang kasi gray. ganito din yung kulay niya. Parang gray. Pero pag kubra yung kuya, Pag cobra yung talaga lalaban. Pinagisang ko doon. Hindi alis yun. Lumalaban. Cobra. Yeah, kuya, ikaw na mauna. Mas, ako pa naman nauna, magkita na tayo Puro tatakbo din. pag nakarinig ng kaluskas na Pero narinig ko yung ganyan niya. Parang huminga siya. Diyos ko, buti na lang ko yung huminto ako, no? Nagpasalamat ako na kinagat ako ng langgam kasi nakahinto ako. Kung hindi ko nakahinto, malamang naapakan ko na siya dahil dalawang hakbang na lang. Baka nandito po yung sinalubong tayo. Swerte niya, no? Dahil hindi siya pinatay. Pero pag natamaan ko siya kapag tapos ko ng isa. Nahihilo yun. Sa gilid lang po kasi natamaan. Yung pupunta, yung nakamo yung dalawang nyug po. Tapos yung kaya tatera mo. Nakasinggil ako. Akala ko ano yun, ganito din ko kalaki. Sa gitna ng daan. Pinaral. Ay, gag, sorry, nahulog. Ano po ito? Pinaralis talaga. Siniksikaan mo? Tinignan po talagang hinintay. Pero hindi pa namatay kagad. Hinintay. Nagganon na, nagposisyon. Kubra? Grabe, delikado pag kubra. Hindi cobra yun. Sawa. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.